Hello Team Authentic all over the world! Another staycation vlog na naman po tayo today. And in this episode, mag-stay tayo sa isang 5-star hotel dito sa Malate, Manila. Na napakaganda ng location, harap lang ng Manila Bay, walking distance going to the US Embassy, and pwede pa kayong mag-side trip sa Dolomite Beach. Malaki ang living room, komportable ang bedroom, at meron siyang dalawang toilet and bath. May swimming pool, outdoor jacuzzi, and kumpleto ang amenities, lahat yan for free. At ito pa yon, meron pa ang buffet breakfast. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Klook, ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Belated Merry Christmas, everyone! Hello! Etong video na to napapanood nyo siya ng December 26. Pero, isinut natin siya today is December 22. So, kamusta naman ang mga handaan natin dyan? May spaghetti po ba dyan? Oh, ilang init na yung spaghetti dyan? So now, another blessing from up above. And regalo to sa atin ulit ng isa pa nating supporter, si Ate, ay yung pabanggit. Ate? Yes, naregaluhan niya na tayo dati ng buffet dinner. Birthday gift niya sa akin last February. Nag-upgrade. Oo. Ngayon, hindi lang buffet dinner dito sa hotel na to. Mag-i-stay tayo mismo dito. Thank you, Ate. Nandito tayo sa Malate, Manila. Katapat nito yung Dolomite Beach na never pa namin yung napuntahan. Puntahan natin mamaya. Nandito tayo sa Diamond Hotel. Ito yung pinaka-parking nila. As in, ang dali lang mag-park. Kasi pagpasok na pagpasok, Parking gagawin. parking ka agad. Meron din syempre parking ng mga cars. And then, pakita lang namin sa inyo, kapag hindi kayo dito nag-check-in, ito yung presyuhan niya. 250 for the first 3 hours. Tapos, 50 pesos Ang saksi. kada succeeding hour. And then tayo, kada daw lalabas tayo, parang kailangan natin ng gate pass para free lagi yung parking natin. So 5-star hotel experience ang naghihintay sa atin. At abang-abang lang kayo kasi yung room natin extraordinary. Ang tara na extraordinary. So ito na yung daan from the basement. So yan o, mahigpit din yung security. Meron din silang scanner. Kapag ka sa parking kayo galing, ito yun, kailangan yung umakyat ng hagdan. Wala silang lift. Tapos dito, pag akyat natin, ang pagkakaalala ko, ito na yung restaurant, no? Hindi pa ba? O, ito na yung ballroom. So, dito na tayo papasok. And then, pagpasok nyo, nandito na yung reception area. At saka yung pinaka-lobby ng hotel. And then, dito yung breakfast natin bukas. Tapos dito din yung gift sa atin last time. Dito sa restaurant na to. Sa Corniche. Ayun. So sana tama yung aking pronunciation. Ayan. So na-experience na natin yung buffet dinner nila. So bukas naman, yung breakfast naman. Paskong Pasko na rin. Ito, yung ambience niya, very much 5-star hotel na talaga yung feels. So if ever, kung meron kayong sakay ng mga seniors, ibaba nyo na sila dito sa pinaka main entrance. And then, ito na yung pinaka-reception area. Check-in na tayo. So, meron namang another way sa pag-check-in. Meron sila, pwede kayo mag-check-in online. Yung web check-in, di ba? Parang ano na, aeroplano. Pero mas pinili natin. Siya, minsan lang tayo sa 5-star hotel. Experience natin yung regular check-in para bongga. And we are done. Super simple lang naman. And then, nagtanong na rin tayo, yay! Pwedeng mag-vlog.
sa lahat ng areas. Pero syempre tayo na yung iiwas kapag pakiramdam natin makakaabala tayo. Ang room daw natin ay nasa 12th floor. Yay! Sana maganda yung view natin. Manila Bay sana yung maging view natin. And also, yun nga, meron daw tayong breakfast dito. At tama namin pronunciation ko daw. Corniche. Tara na. Mag-lift na tayo. Going to our room. We're so excited. Kasi yun na nga, hindi naman lagi tayo nakakapag-stay sa ganitong hotel. And also, sa ganitong room. Kaya yung ibaba niya. May bilihan pa ng mga jewelry. Di ba? Very much 5-star hotel. Ha? O di ba naligaw ka agad kami? Nasaan na tayo? Ano ba yan, Bes? Napunta tayo sa ballroom. O di ba? Halatang first time naligaw kami. Lift na lang, hindi pa namin alam kung saan. Doon, nakita ko doon eh. Ba't ka? Kasi sobrang excited. Hindi doon mismo sa ano. Oo. Mabalik tayo. Hindi, cut na lang namin. Hindi namin sa inyo pakitang naligaw kami. Charot! Ah, di ba guys? Ligaw agad. Ito yung reception. Ito mismo yung lift. Bakit ba ang layo nung pinuntahan namin? Hindi, na-excite lang kami mag-hotel tour. Diyos ko po. Ligaw agad. Dito na tayo sa 12th floor. Ang bilis din ng lift pa. Ay, ganda. Actually, kung mapapansin nyo sa mga hotel tour natin, lagi namin pinapakita yung mga corridors. Kasi diba, dito pa lang kasi mafe-feel mo na yung vibe ng hotel. Eto, in all fairness naman, yung itsura niya, as in yung mga 5-star hotels na talaga na corridors. Hindi nga lang siya yung parang brand new. Yung itsura. Pero yung standard niya nga, as in 5-star hotel pa rin na standard. Hanapin lang natin kung saan yung room natin. Bes, ano ba yan? Loob na ba yan ng room natin? Ay, loob na yan ng room natin? Ay, nakabukas. Nakabukas yung room? Ay, hindi. Nakihiwalay silang dalawa. Naloloka ako. Kasi tingnan niyo, akala ko room na namin itong Ano yung pinapasok. nakalagay niya? Kasi dito kasi sa pinaka-door, meron nakalagay executive suites. Ay, executive suites kasi alam niyo na kung ano room natin. Ito yung executive suites. Oh, wait lang ha, pakita lang namin sa inyo. Ito kasi siya. Parang nakaseparate siya. Check natin kung meron nakalagay. Oh. Dito walang mga nakalagay na room. So, baga siguro ito yung mga standard room, ganyan. Number lang. Oo. Ito, number lang halimbawa. Akala ko kasi, pumasok dito sa Enzo. Akala ko room na. Kaya sabi ko, ano ba yan? Ba't bukas yung room? Tapos, dalawa lang yung executive suites. Dito siguro, sa floor na to. Hindi, baka yung isa rin nandun sa isang dulo. Oh, anyways, we're so excited. Executive. Ito na yung ating room. Executive suites. Huwag kayong loloko-loko. Nandito na tayo sa ating room. Yung room na mas malaki pa sa bahay namin. Parang ito na yata yung pinakamalaking room na mapapag-stayan natin. And ito na yata yung maganda for us. Naiyak na kami. Charot! So, nag-gift. Tuwag-tuwa kami kasi pumasok ka agad kami, tinignan ka agad namin. Hindi na namin kaya yung yung natural, kunwari, nakapaganak na, kumbaga tinignan na kaagad namin. Na-excite ang mga Sobrang person. excited. Anyways, pagpasok nyo, meron ditong cabinet. Dito yung lagayan ng mga luggage. And then, pasok na tayo rito sa toilet and bath. Tchadan! In all fairness, ang laki, di ba? Tapos ang lang, alam mo yun, yung
Paano ba? Hirap kasi explain. Alam niyo yung mga 5-star hotels, no? Dati syempre, hindi pa naman kami sanay na ganun. Akala namin yung mga 5-star hotels, luma. Pero pakiramdam namin, ganun talaga yung pinaka-design. Kumbaga parang classic yung dating, yung maano lang, ma-relax lang, ganyan, yung kulay. Oo. So ayan, ganun yung kulay niya. Ito yung pinaka-toilet natin. Meron ditong phone. And then ito yung Shower area, bath area. bathroom. Bath area, shower area, kung ano man yung tawag niyo dyan. Tignan nyo, ang laki o kasya kami dalawa ni Enzo. Pwede tayo magtalog-talog. Oh, diba? Tapos, meron ditong body wash, and body lotion. Tapos, meron pa ditong soap. O, pasok na tayo. Saan ba tayo magsisimula? Actually, gulo-gulo rin ako. Gulo-gulo. Ang laki kasi taga, oh. Tcharan! Ang tari pa tuloy yung lakad ko, maano. Siyempre, ma-against the light ata ako. Pero tingnan nyo, meron pa ritong table. And then, merong 2 chairs dito. And, hindi na pala natin kailangan lumabas para makita natin yung Dolomite Beach. Kasi sabi ko kay Enzo, labas kami. Kasi first time namin yung makikita or matatapakan man lang. Eh, yun pala talaga mismo yung view natin. Dolomite Beach talaga yung view natin. Ito yung area dito na masarap. Dito yung coffee. Diyan masarap mag-coffee. And then, ito nga yung view natin. Ayan yung Dolomite Beach, yung nasa ibaba. And then, ito yung Manila Bay. Ito yung view dito sa side na to. Marami tayong view. Papakita namin sa inyo lahat. Kada sulok. Next na tayo. Dito na tayo sa area na to. Actually, yun nga eh. Hindi na kasi siya room eh, di ba? Executive suites nga siya. So, as in talagang bahay na talaga siya. So, nandito tayo sa parang pinaka-living room na area. So, meron ditong sofa and may apakalaking TV dito. Tapos, ayan o. Meron pa diyang pa-welcome sa atin. And then, nagtatalo pa kami ni Enzo, sabi ko, ano ba yan? Merong free na noodles, pero isa lang. Bakit hindi dalawa? Tapos meron pa ditong mini fridge. Puno din. So, una, nagtatalo na kami. Free ba yan o hindi? Kasi usually, kapag free, wala naman kasing nakalagay na presyo. Wala naman ito nakalagay na presyo. So, syempre, mas maganda na rin din tumawag tayo. So, tumawag kami, dial 0. May bayad. Yung pala, nandito pala. Ano kasi, diba? Hindi ko nagana. Oo. So, meron pala siyang presyuhan. So, basa-basa. Kung hindi namin ito nakita, Diyos mio, lalantakan namin lahat ng drinks dyan. So, magbabayad na tayo bukas. Magbabayad na pala bukas. Yung deposit natin, mababawasan. Pero meron silang provided na water. Ito pwede itong ipa-refill. Parang yung sa Maldives natin. And then, ito pa yan. From here, di ba, ang layo na iniikot ko. Ito naman yung pipirma ka ng kontrata, ganyan. Meron kang pag-aaralan. May ilaw ba? Ay, meron. Ay, pencil! Sabi ko sa inyo kapag pencil, hindi ko kasi inuuwi. Baka ka namang CEO dyan. O, di ba? Pirma ng kontrata, ganyan. So, ayan. Ito rin tong area na to. Ang ganda din. Ito yung sofa natin. Ito yung presidential table. or presidential desk. And then, ito naman yung view dito sa side na to. Kita rin naman yung Dolomite Beach at saka yung Manila Bay. And then, yung iba pang mga hotels. And punta na tayo dito sa ating room. Grabe talaga, no? Kaya kasabi nga namin sa iyo, as in, para talaga siyang buong bahay talaga yung dating niya. Ay, naku, ano ba yan? Very wrong. Sana para sinara muna natin. Para surprise. Kasi nasasara siya. Yun nga lang, medyo mahirap. Struggle yung pag- Struggle nga lang. O, huwag natin isara. O, yan. Kasi mahirapan kayo. Oo, hirap pala. O, and then, pagpasok nyo dito, meron uli ritong sofa. And then, may TV uli dito. Yung TV niya, kung gaano kalaki, yung nandun sa labas, ganun din dito. And also, may view rin tayo dito. Pero hindi ko na sa inyo ipapakita. Kasi same-same lang naman. Kung ano yung view natin, doon kanina sa presidential desk, yun din dito. Kitang-kita rin dito yung mga hotels pa sa paligid. And then, ito yung ating bed. It's a king-size bed. Aray. And then, meron siyang 4 na pillows dito. Tapos, may phone din. Ay, pencil ulit. Tapos, ito naman yung pinaka-cabinet.
May plancha, in fairness. And then, ito yung bet mo. Bathrobe, meron dito. Ano pa ba itong mga to? Wala na. Mga plastic, yung mga laundry bag. Ganyan. O, diba? Why not? Tapos ito na. Meron ulit ditong toilet and bath. Na, sa totoo lang, mas maganda pa yung dito kaysa doon sa labas. So, pasok tayo. Ang laki! So, again, meron ditong mirror, of course. Nandito yung mga toiletries na talaga. Kanina kasi doon hinahanap ko, sabi ko parang wala. May body lotion, may body wash, and then may hair dryer. And then, ito yung kanilang shower room. Ito yung kanilang shower room. Tapos, baka kasi nakukulangan kayo, sabi, ang laki nung ang laki nung tawag nito, bathroom. Yung pinakitransin yun. Tapos walang walang bathtub. Kakamali kayo. Ito siya! Nandito yung bathtub. Diba? Ay, grabe. Ang laki nitong room na to. Tapos, ito yung kanilang toilet. Same lang din doon sa labas. Ang laki talaga. Guys, isang mabilisan lang na room tour. Para magkaroon lang kayo na idea kung gano'n siya kalaki. Dito sa kanan, nandito yung toilet and bath 1. Ang tara yung toilet and bath 1. Tapos, pasok na tayo dito. Nandito nga yung living room. Nandito yung, ano tawag dito? Coffee table. Table or sunset table. Kung ano may tawag dyan. Gumagawa na lang kami ng term. And then, pagpasok dito, nandito na yung pinaka-room. Meron pa ritong pa-sofa. Ang dami yung area dito, Diyos mio. And then, may mga cabinets pa dito. And then, ito na yung toilet and bath 2 na nandito sa pinaka-kwarto. At ito nga yung merong bathtub. And ito na nga yung ating hotel. Ang pangalan niya ay Diamond Hotel. Nandito yan sa Malate, Manila. Katapat na katapat, or nasa Manila Bay talaga kayo. At saka guys, yung pangalan pala ng pinaka-room natin ay Executive Suites Bay View. Tapos nag-range siya ng 10,000 to 13,000 per night. Yes! Oo. Ito nga yung afford naman namin, pero hindi naman kami mag-isa. Kaya hindi kayo mag-stay dito. Oo, kaya maraming salamat sa nag-gift uli sa atin. Ate, maraming salamat. Thank you po. From a dinner buffet sa Corniche this year for my birthday noong 2025. Ngayon naman, nag-upgrade. For Christmas naman, ito naman yung gift niya sa amin ni Enzo. So maraming salamat. Alam niyo po kung bakit siya nakaka-touch. December, Christmas. January, birth month ni Enzo. February, birth month ko. Alam niyo ba, sa totoo lang, Diyos me, hindi po sa pagyayabang pasalamat po kami sa Diyos, and then sa inyo nga. Alam niyo yung mga susunod natin mga gagawin, parang puro mga gifts na, parang hindi na matapos yung gifts. Ganun niyo po kaming kamahal. Maraming salamat po. Ang daming bagay na hindi naman namin may experience kung hindi niyo yan gifts sa amin. Baka hindi na nga tayo lumabas. Ito na lang tayo. Enjoy natin kada sulok nito. Oo. Ngayon naman, labas tayo doon sa may pinaka, amenities. Tignan natin swimming pool. And then tinanong agad namin kung meron din silang sauna, and steam room. Meron daw. So yun muna yung puntahan natin. Tignan natin mamayang gabi kung lalabas pa tayo. Pero gusto namin sulitin talaga to eh. Baba tayo sa second floor kasi nandoon daw yung mga amenities. And oo nga pala, yun nga palang TV, yung nandoon sa labas, smart TV siya. Pero yung nasa kwarto, hindi. And then, magpapakaanis lang tayo, ha? That's why, gusto talaga namin yung hindi sponsored. Kasi kaya natin magpakaanis. Yung amoy niya, yung amoy kulob talaga siya. Nag-aamoy kulob na yung amoy niya dito sa labas. And then, medyo oldie na talaga. Kahit yung room natin, medyo oldie yung dating niya. Pero super decent. And ayun nga, feel na feel mo pa rin naman na 5-star hotel. Or baka kami lang yun, kasi hindi kami sanay sa 5-star hotel. Pero yun lang, may konti lang, pagpasok nyo dito sa pinaka, ano tawag nila dito? Hallway. Hallway or corridor.
maamin nyo talaga, amoy kulob talaga siya. Yung parang yun nga, yung umulan, tapos hindi natuyo, parang ganon. O baka sa carpet. Nandito na tayo sa second floor. And then, meron naman dyang mga signs. Poolside, outdoor swimming pool, and whirlpool. Ang taray. And then, may health club and fitness center spa. Tapos, merong ATM. So, bago tayo pumunta sa pool, pakita lang muna namin sa inyo. May pa-view dito. View talaga. Ito, oh. Ito yung restaurant. Yung Corniche. And then, nandito yung Christmas tree. The giant Christmas tree. Ang sarap namang bumaba doon. And it's 3:30 p.m. Baka hindi pa masyadong busy yung area. Ito yung health club and spa. So for sure, yung spa may bayad. Yung mga massage. Ang hindi namin alam kung nandito mismo yung steam room. Hanapin natin. Para just in case. Tanong muna tayo. Nandito nga mismo yung sauna and yung steam room. Ayan o, nakalagay men. Pero dito syempre bawal dyan mag-video na. Ang tawag nila dyan, wet room. Tapos dito yung for women. And then ito yung pinaka-gym. Thank you po. Ayan, dito walang tao. So pwede natin siyang i-vlog. Oh, in all fairness naman, kompleto din yung mga equipments. Uy, grabe. Sayang di kasi pwedeng i-vlog eh. Kahit kasi walang tao, as in bawal. Meron kasi na pwede kapag walang tao. Grabe kung pwede rin namin siya ipakita. Sobrang ganda nung Ito yung pinakamagandang nakita Oo. dito. I mean, dito sa Pilipinas sa mga hotels. Oo, ito yung may pinakamagandang ganitong amenities. Meron siyang, syempre, locker. Tapos yung whirlpool niya, as in yung parang kang onsen. Onsen, Onsen talaga yung dating. Tapos wala pang tao. Tapos yun nga, meron din siyang steam room. And then sauna or sauna, kung ano man yung tawag doon. So ayun, so kumpleto. So ito pa lang, Diyos ko, hindi ka talaga nalalabas kapag ka nandito ka. And then, Tapos pag may extra pera kayo guys, pwede kayo massage, magpamassage. oo. And then hindi yun, kasi sa totoo lang ito kapag inabail mo siya sa labas, yung mga ganitong tawag nito, services, medyo mahal siya. So kapag mag-stay kayo dito, kasama na na siya siya, sa free. Oh, anyway, sabi ni Sir, punta po kayo doon sa pool area. Apakalaki po. So sige, tignan natin yung pool side naman nila. Oh, in all fairness, nakikita mo na, oo nga. And then, talaga siya, open. And then, yung doon nga pala sa sauna, o doon sa tinatawag nilang wet room, 7 a.m. to 10 p.m. And then, ito namang pinaka-pool area naman nila, 7 a.m. to 9 p.m. So, mas maaga ng kaunti. To be honest, yes, kung yung pool area yung pag-uusapan, huwag na tayo masyadong lumapit muna. Kung yung pinaka-pool area yung pag-uusapan, malaki. Kasi, meron nga rin silang pool bar, ganyan. And then, ang daming mga outdoor beds or sunbeds. And then, tables and chairs, marami din. Pero kung yung pinaka-swimming pool yung pag-uusapan, Medyo maliit. maliit yung swimming pool. Oh. Ang sinabi naman ni Kuya, ang malaki, yung pool area, hindi naman yung swimming pool. So, tama naman. Ito yung pa-cave na sinasabi. Pero dito yung pa-cave eh. Oh, ito nga. Hi! Instagrammable. Ikutan mo yan. Pagkagay, iniikutan. And ito yung shower. Ito pala siya, oh. Diba? Tapos, ano yung nandito? Yung whirlpool. Teka lang. Ito yung mga foreigners. Ayan. Ito naman yung whirlpool. Dito, tignan mo ka bes kung ano, mainit. Yung doon kasi sa loob, mainit siya. Hindi. Mainit din. Oh, at least, di ba? Pwede kayong parang mag-onsen outdoor and indoor. Oh, tapos ito pa, oh. Ang daming areas na pwedeng tambayan. Ito na talagang isa sa mga pinakamagandang amenities na nakita natin.
So malamang nga i-enjoy lang talaga natin siya. Hindi na tayo lalabas. Hindi nilalabas. Hindi, ang plano namin, hanap tayo ng convenience store sa Tapos guys, bibili tayo ng mga drinks natin. Oo, bili na tayo. Tsaka ano, chichirya, para pag nag-movie tayo mamaya, Maya! diba? Kasi Oo. ito talaga gagawin namin. First time natin hindi talaga lalabas. Yung literal na staycation Oo. talaga yung gagawin natin. Sorry na guys, Oo. enjoy na natin yung pinaka-hotel natin. Ang ganda kasi talaga eh. Not all that time, nakapag-stay kami. Dito tayo bababa. Para tayo ritong debutant. Ito yung giant Christmas tree. And then dito tayo bababa. Why not? Very much debutante tayo dito. Ganda. Ano, Bes, ikaw na ba? Sabay-sabay tayo. Oh, sabay-sabay tayo. Lumakad tayo dito, di ba? Parang fairy tale. Oh, pati dito sinasama namin kayo. Tapos paglabas natin dito, Dolomite na. Diba? Ang ganda. Oh, ang ganda ng hotel natin, 5-star. Tapos maghahanap tayo ng convenience store para makatipid. Ito yung Manila Bay. Ito yung papunta ng Dolomite Beach. Tara, isilip na natin sila sa Dolomite Beach. Panindigan natin yung pagtapak sa Dolomite Beach. Yun na lang ipapakita namin sa inyo kasi hindi nga kami lalabas mamaya. Lalabas tayo mamaya, kakain lang. Mamayang dinner. And then, yung sunset kasi, kahit hindi na sa Dolomite Beach, doon pa lang sa window natin, kita na natin yung sunset. So, ito yung familiar na familiar kami kasi dito kami dumadaan every time the drive kapag ka sa Manila Bay dumadaan. Tapos meron ditong Starbucks. Katabing-katabi lang nung building or ng hotel. Starbucks naman. So, diba? May matatambayan din. Just in case. Ayan o. Starbucks. Tapos, apakalapit lang nito guys sa US Embassy. And then yung kahit yung Rizal Park, pwede nyo nang lakarin. Ito yung paligid niya. Dito natawid na tayo dito sa going to Dolomite Beach. Dito tayo tatawid. Ayan, nakatawid na tayo. Eto, Manila vibe ulit. Meron ditong kalesa. Tapos yung mga hilot-hilot or massage na nasa daan. Ito, Dolomite Beach na to. Pero yung pinaka-entrance kasi, nandoon pa. And then ito yung hotel natin. Ayan. Ito yung Diamond Hotel. May mga nagtitinda rin pala. Pero nandun sila siguro sa exit. Tapos kapag diniretso nyo to, dyan na yung US Embassy. So, ang lapit lang din. Ayan. Tignan natin. Dito. Ito yung entrance. Oo nga, iba yung entrance. Close every Thursday. Ayan no. Sa mga pupunta, close pala siya every Thursday. Tara. Tara na. May security din. Thank you po. Bawal din pet battle sa loob. Bawal yung mga baon. Kahit ano yata mga baon. Bawal magdala ng snacks. Bawal lahat ng snacks, boss. Lahat ng snacks bawal. Which is good para sure na walang magkakalat. And ito na ang Dolomite Beach. Ang dami rin namang tao. The controversial Dolomite Beach. First time natin dito. Dati naalala ko pag sa mga balita, sobrang dami ng tao dito. So, kumbaga, kahit paano, lumipas na rin siguro. Yung pananabik nila. Ito yung Dolomite. And then, syempre hindi rito pwedeng maligo. Hindi safe.
Tapos nandito yung Pahilpuyat to, no? Ayun yung Star City, oh. Tapos, dito naman sa kanan, ito naman yung Hotel H2O. Dito yung hotel natin before. Rizal Park Hotel. Ito yung Dolomite. Ay, may naglulusong. Tingnan nga natin tubig sa ano. Baka iba yung tubig dito sa Dolomite. Oh, at least, oo. In fairness, dito sa part na to, walang basura. Ay, malinaw din pala yung tubig sa ano. Malinaw pala. Oo, baka kasi mababaw. Oo. Malinaw din pala yung tubig. Pero to be fair ha, naisama na namin kayo sa MOA, sa seaside. Nakita nyo naman kung gaano karaming basura. So dito wala, oh. Wala kayong makikita. Walang nalutang. Walang lumulutang ng basura. Walang exaggerated dyan. So at least, di ba, nililinis. So wag na natin pag-usapan yung political ha. Kung favor or hindi kayo favor dito. Pinakita lang talaga namin sa inyo. And then ayun yung hotel natin. Yung Diamond Hotel. Oh, last na. Oh, beach na beach naman yung itsura. In all fairness naman. Ang ganda ng sunset lang na talaga. Ang ganda ng sunset kasi sa Manila Bay naman kasi talaga maganda yung sunset. And ang nakaka-loka doon, kahit yung mga foreigners pumupunta dito. Kasi di ba yung mga foreigners, mahilig nga din sila sa mga ganito. Ay no. Meron kami mga foreigners na nakikita. So ayan. Ito yung malapit dito sa Diamond Hotel. And then of course, kapag nilabas nyo to doon or pinasok nyo Pamalate, marami ring mga restaurants. Alala ko before, nung kasagsagan nito, lahat yata ng vloggers nandito. Nandito, di ba? Yung lahat ng pupunta dito, merong hawak ng camera sa Oo. salita. At least ngayon, konti lang kami. Siguro ngayon mga 6 lang kami nandito. Napaglipasan na tayo, tsaka tayo pumunta. Paglabas, dito na yung mga may tinda. Kasi nga bawal doon sa loob. Kaya dito sila nagtitinda. Yung palabas na. Ayan o. Si Bes, bibili siya ng water. Magkano yung water, Bes? Ayan yung mga tinda dito. And then may mga tokneneng. Tusok-tusok. 35 pesos. 35 pesos. And then, ayun nga, yung mga tusok-tusok, meron na kayo for 10 pesos, may mabibili na kayo. Siomai rice for 25 pesos. And then, eto na, kaagad, yung US Embassy. So, kung sa Diamond Hotel din kayo mag-i-stay, malapit lang. As in walking distance. Woo! Isa sa pinaka-busiest na daan dito sa Metro Manila. Etong ano tawag dito? Manila Bay. Rojas Boulevard. Yes. Tawid na tayo. Ito yung tinatawag na Philippine-American Friendship Bridge. Ito yung Dolomite. And then, nandito naman yung US Embassy. Ayan. Ito yung US Embassy. Hindi na kasi pwede mag-video dun sa malapit. Pagtawid, ang dami na ritong bangko. BPI, tapos may AUB, and then meron dito yung The Coffee Bean, Army Navy. Basta lang dito sa area na to, guys, ha, para lang din kayo aware. Baka kasi yung iba sa inyo hindi sanay. Kasi kami mga dito na lumaki, sanay kami. Marami dito yung yung mga bata, yung mga kahit kasama nila yung buong family nila, yung nakatambay, mga ngalabit, ganyan. Susundan kayo, sandaling-sandali lang naman. Medyo mangungulit. Medyo mangungulit. So nga, kami nga sa ganun, sanay na. So baka kayo kasi hindi. Pero doon sa mismong vicinity ng hotel, ito katulad na sa parking na tayo, wala. Doon lang sa Dolomite, and then doon sa footbridge, and then pagbaba, nandoon sila. As in, nakakumpul sila minsan sa isang area. Ang maganda kasi dito sa premises natin, may Yung mga guards. visible yung mga guards. Yun. So yun lang, para lang din aware lang din kayo. Balik na tayo dito sa hotel natin.
Ito pala, Ramon Magsaysay Center. Yung tapat natin. Ang daming events. Actually, may Christmas party na event dito mismo sa ating hotel. Dalawa. And then dito lang, labas lang tayo dito. Para lang just in case, maghahanap kayo ng makakainan, mapakita namin sa inyo. And then, di ba nga sabi namin sa inyo, bibili tayo sa convenience store. So, meron ditong Uncle John's. Ayan, punta lang tayo doon. Para lang makita nyo lang yung paligid nitong hotel. Pagtawid natin, may Dunkin, Uncle John's, tapos ito pala, Land Bank. Building. And then ano to? Sheraton! Manila Bay! Nandito pala yung Sheraton. Pero nandito siya sa bandang loob. Tapos, may mga coffee shop. Money changer. Lalo na guys, kung lalabas kayo doon sa pinaka ermita na area, mas marami na doon kainan. Dito si Log. May mga on a budget din pala dito na meal. Binalot. So alam niyo na mamaya kung saan tayo. Sa Binalo tayo. Di ba? Dito na lang tayo sa labas kakain mamaya. Hindi namin sa inyo papakita. Kaya, Nakabili na tayo. Sana hindi tayo masita. Ano yung binili mo? isang Pick A? Pick A, tsaka And then soft drinks. Isa tayo. And then, bumili rin kami ng Dunkin Donuts. Tag-isa kaming set ng Bavarian at saka ng Choco Butter na. Sana hindi tayo sitahin. Wala Kasi pa naman, pagkataon, kakainin na sa labas to. wala pa naman kaming dalang bag. Hindi namin papasok sa bag. Dapat na lang, confident ka dapat papasok. Oo. Ganun na lang. Try natin. Alam niyo na, papakita namin sa inyo kapag sa labas kami kumain. Ito muna yung ganap natin. Kakainin natin dito yung donut para sure. Huwag doon sa sa pool area. Baka mapagalitan tayo. While naghihintay ng sunset. Diba? Hindi na natin kailangan maghintay ng sunset doon sa Dolomite Beach. Dito na lang mismo. Diba? And then after ng sunset, tsaka tayo magmimingming. Ito na yung ganap natin. Ito yung mga times na thank you Lord. Thank you Lord for this Experience. Thank you po sa nag-gift. Yes, thank you po for this life. Ganyan. Yung ang sarap-sarap mabuhay. Ganon. Correct. Diba? And then ayan, waiting lang tayo or nanonood tayo mismo ng sunset. Diba parang na naman tayo rito may TV, may monitor na naman tayo dito. Grabe. Tapos kita-kita ko yung mga nasa Dolomite Beach. Ang ganda pala tingnan ng Manila Bay from taas ka, no? Yes, ang ganda yung tignan. Lalo na nga dito sa area na to guys, promise, ang linis. Oo. Wala kang makikitang kalat na lumulutang-lutang. Malayong-malayo siya dun sa itsura ng nandun sa seaside ng, MOA. Ng MOA. We have found our spot. Dito tayo. And then medyo nahiya kami guys. Ayaw na namin yung baon natin. Kasi wala talagang may baon. Ang ginawa namin, hindi na namin hinintay yung masita pa kami. Iniwan na lang namin dun sa hiraman ng towels. Wala nakakahiya din. Ayan na, sumakto, bumukas na yung mga ilaw. Ang ganda niya na din. Ito yung paligid niya. Diba? Nung nagkailaw na rin, gumanda. Ming-ming time lang tayo ngayon. Enjoy talaga natin. Ready na si Enzo. Alamig dyan. Carry mo na yan. Kaunti lang naman naliligo. Guys, ang galing ni Mel. Talagang inantay niya kung ano yung sasabihin ko, kung malamig ba yung tubig sa pool. Since malamig yung tubig sa pool, dito siya dumiretso sa jacuzzi. Ayan. Kasi dito, as in talaga yung temperature ng water, as in init talaga. Ayun siya, di ba? Sobrang init.
And ngayon naman, magdi-dinner na tayo. Ito na nga, nakakaloka. So, nagmimingming kami kanina. And then, may ilang missed calls. Oh, si ate nagmi-miss calls. Si ate nagmi-miss calls. Buti na lang, pag ahon namin, nabasa ko na kaagad. And then, yun pala, nagpa-deliver pala siya ng KFC. So, na-inform niya na nasa concierge na. So, binabaan na lang namin. Ano ba yan? Sabi ko nga sa kanya, masyado na kaming spoiled. Diyos ko, nakakahiya. So, yeah, maraming salamat. Ito talaga yung sobrang natatouch talaga kami. Na parang sobra na. Kami na yung nagsasabing, sobra na po. Tama na po. Ganyan. Ito yung mga times na naisip namin na, deserve pa ba namin to? Parang ganyan yung pagmamahal niyo sa amin. Maraming salamat, ate. Naluloka ako sa iyo. Talaga, madahol ako pa yung galit. Sabi ko, ate, tama na. Saan ka naman nakakita, binigyan na yung Gina pa. And bago tayo kumain, pakita lang namin sa inyo yung pinaka-night view natin. Dito sa side na to, sa left, nandito nga yung Star City. Kaya kitang-kita natin yung Ferris wheel. And dito sa kanan naman, ito yung view natin. Dito mas maliwanag. Nandiyan yung Hotel H2O. Yan sa side na yan. And then, yung Ocean Park, yung Rizal Park, and then yung US Embassy. So yeah, pakasarap ng experience natin tonight. And with that, alam nyo na anong gagawin? Magkikita-kita tayo bukas! See you! Good morning, everyone! Morning. Coffee time. It's 7 a.m. Kaya nga na sinabi namin, hindi namin sasayangin yung moment. Nag-sunrise din tayo kanina. And grabe, ganda ng panahon. Pati yung kulay ng paligid, ang ganda pa. Ito yung view natin kapag ka morning naman. So, alam nyo na ang next. Anong next, Bes? Breakfast! And this is it. Magbe-breakfast na nga tayo. So, dating gawi na lang tayo, ha. From dito sa second floor, ipapakita namin sa inyo kung gaano karami yun nandoon sa restaurant. Pero hindi na natin siya ibablog. Kasi nga guys, medyo nakakayak kasi baka maabala natin yung mga kumakain. Baka medyo private sa tao. Yes. And then marami na ring tao by this time. Kasi diretso lang tayo sa pagkain, pakita namin sa inyo. And then later on, tsaka namin sa inyo sasabihin kung ano yung lasa, kung ano yung mas nagustuhan namin, kung ano yung hindi masyado. Kung ano yung binalik-balikan natin. Yes! Ito, pakita namin sa inyo situation sa restaurant. It's 8:30. Wala namang pila. And then, ito na mismo yung restaurant. Puno na siya. Halos. Ang alam din kasi namin, tumatanggap din sila ng mga walk-in for buffet breakfast. Ganda ng restaurant, no? O siya, tara na. Baba na tayo. So, hindi na rin tayo nakapag... Ang hirap kasi mag-vlog nung nagsasalita. Kasi dami talagang tao. But anyways, kamusta ba yung pinaka-breakfast niya? Ang maganda dito, bukod sa typical breakfast na merong bacon, sausage, eggs, omelets, ganyan. Meron din siya yung mga talagang pang-ulam na. And then, kompleto yon. Merong pork, meron ding chicken. Tsaka meron din part ng, di ba, parang may mga Korean food. Yes. Tapos may mga salad, sa mga, veggies. Yes, and then meron din namang breads. Ano pa ba? May cereals. Tsaka di ba, ang pinakagusto ko doon yung juice nila. Parang fresh juice or concentrated yung juice sa ginamit. Oh, yun. So, kumpleto naman in all fairness naman. Pero siguro, kung, di ba, naghahanap pa rin ng kulang.
Kompleto. Tapos naghanap na kulang. Hindi. Wala lang sila siguro dun sa part na dessert. Yun lang yung talagang oo, wala dessert. doon. Although meron ako nakitang donut, pero yung donut ba, ano ba siya? Considered ba siya as dessert? So, ayun. So, ako, ang in-enjoy ko na lang yung mga fruits. Kasi in fairness naman, masarap. Merong guavas, tapos yung, ano tawag nito? Yung sunkist. And then, of course, ano ba? Season ba ngayon ng ano? Ng pineapple? Bakit ang sasarap Ay, ng mga sarap ng pineapple? Ano ba? So yeah, in all fairness, hindi ito yung tipo ng breakfast na mabubusog ka lang. At least kahit papaano, masasatisfy ka. Kasi ang dami mong pwedeng pagpilian and then yung kada choices na mapipili mo, for sure, doon mabubusog ka. Ako talaga yung pinaka nagustuhan ko dito, yung pork, kakuni. Di ko alam kung Japanese ba yun or Korean, pero pakanda ko Korean yun. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa ating staycation. And of course, maraming salamat kay itago doon natin sa pangalang Ate Charo. Ate Charo, maraming Charo. salamat. Thank you Grabe, po. in-spoiled mo talaga kami. The whole 24 hours, halos. Maraming salamat sa pagmamahal. And sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sana po na-enjoy nyo yung Christmas seasons. And the next tayo magkikita, ang paghahanda na natin, New Year New Year na. na. Diba? So excited na ba kayo sa countdown natin? Malapit na yan. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Trouble Vlogs. Bye, everyone. Mwah.